Hindi. Totally, ang gusto niya mangyari, support ko siya. Oo. Support ko siya, ipagtanggol ko siya, mga ganun-ganon. Ang sagot ko naman sa kanya, alam mo, insan, napakahirap ng ganun bagay na gusto mo mangyari. Unang-una, congressman ka. Pangalawa, hindi ako anti-government. Pro-government ako. Hindi ako susunod sa gusto mong mangyari. I think kung nabubuhay pa ang papa mo, si Tito, hindi papayag sa ginagawa mong yan. Yun ang sanagot sa kanya. Doon siya nagagalit sa akin. Kaya niya nga ako pinost na sinabi niya nga sa palagay niyo ba, hindi pa ako pinanganganak mayaman na ang Barsaga? Ilan lang ba naman ang Barsagang mayaman? Pero, Kap, ayan, nasabi mo na mayaman ang Barsaga. Yung ginawa ni Kiko Barsaga doon mismo sa, ano tawag doon mismo sa Forbes Park, kung kinasuhan kaya siya, aabot kaya yung yaman ni Kiko Barsaga doon sa mga taga Forbes Park? Hindi. Hindi. Kung hingi siya ng danyos na 200 million, wala na. wala na. Okay. Hindi kasi talaga, in fairness naman doon sa mga nasa loob ng Saka sa sinabi niyang salita na hindi pa siya pinanganganak mayaman ang Barsaga, nung nabubuhay si PD, hindi ganyan magsalita. Hindi ganyan magsalita. Hindi Talaga, ganyan magsalita. kasi siya, Mahinahon. kapag siya nando sa social media, talagang lahat naka-post yung mga may hawak siya mga perang ganon. Ano? Oh, yun ang inano niya. Pero, si Kiko kasi spoiled eh. Na-spoiled. Na-spoiled. Iba yung kinalakihan niya. Yan ang hindi alam ng mga DDS. Yan ang hindi alam. Kaya kasama nga, kung may nakakakilala kay Kiko, hindi man ako, pamilya. Member ng pamilya ang unang makakakilala sa kanya. Hindi kung sino-sino na ngayon lang nila nakilala si Kiko. Hindi, ganyan naman kasi yung mga DDS eh. Kahit hindi nila kakilala, kahit hindi nila alam yung background, basta biglang nagsalita na kontra kay Martin Romualdez o kay Pangulong Bongbong Marcos, bigla na nilang ginagawang bayani eh. Ito, alam to ng mga taga-Dasma. Never niyang tinawag na daddy yan nung nabubuhay. Oh? Bakit? Hindi niya tinawag na daddy yan. I don't know. Pero tunay niyang tatay yun, di ba? Yes. Totoo. Kahit mama niya, hindi niya tinatawag na ma. In public. Bakit? Ano yun? Kap, eto tatanong ko, alam ko pinsan mo eh. Karamihan doon sa mga nanonood dito at kasama na ako. Oo. May hablig ba? Hindi ko naman may sabing may topak. Hindi ko masasabing ganun siya. Yun ang habi niya eh. Parang ako, ayokong pinakikialaman ako na kahit na pamilya ko, ganun din siya. Hindi, Ganun kaya siya. lang, yung sa'yo, like example, kapag yung usapang politika, yung sa'yo, halos may resibo. Kung sa politika at politiko siyang tao, hilaw siya. Hilaw pa. Totoo. Tsaka Hilaw. ito yung kayo magpinsan, di ba? Pagkakaiba nyo, ikaw may resibo eh. Lagi ka merong, kadalasan niya, ito, screenshot, pinag-usapan natin, ito, ganito, ganyan, no? Di ba, lagi ka may ganun eh. Yung kay Kiko Barsaga, ang napapansin ko, yung tipo bang babanata si Remulla, ganito, ganyan. Si John Vic, wala yan, ganyan. Babanatan bigla, Department of National Defense, biglang babanata naman. Yung mga PCG naman ngayon. Ang nababasa ko ngayon sa kanya, nababasa ko ngayon kay Kiko, na-hype siya sa pag-angat niya sa social media. Oo. Yun ang nabasa ko sa kanya. Tipo bang, eto, sumikat ako. Naku, panghahawakan mo na to. Gumawa ako ng pangalan ko dahil sa akin, hindi dahil sa pamilya ko. Yun ang basa ko sa kanya. Na akala niya angat na angat siya. Pero hindi niya alam, angat siya sa kalukuhan. Tsaka ngayon, medyo hindi na siya masyadong pinapansin ng mga DDS. Paano nga, napuro yun sa kanya,
yung ginawa niyang pag-iwan doon, nag-visit sa kanya yung iba. Ngayon, mayroong mga dumidikit sa kanya mangilan-ngilan na grupo-grupo kuno, pero pera ang habol nila kay Kiko. Oh, so sila baliktad pa. Si Kiko pa ang oo. Siyempre, kahit sabihin mong ano pa man yan, congressman yan, may pondo yan, Mm. may pan ng office niya. Wala na siyang pork barrel ngayon dahil naiipit na, Oo. pero yung pondo niya, pasahod niya sa mga tao, hindi mawawala yun as congressman. Mhm. Hindi pwedeng mawala yun. Maaring mawala yung budget niya, yung kung ano man pwedeng gawin niyang project, pwedeng mabitin yun dahil kumukontra siya sa gobyerno. Oo. At yun naman ay kalakaran niya. Pag antay ka talaga, ipit talaga ang pan mo. Yun naman Mhm. talaga ang kalakaran. Pero yung sarili mong budget na pang-opisina mo, hindi pwedeng ipitin yun. Kasi ipapasahod mo yun, ipapamintain mo sa office mo yun. Yun ang Oo. hindi pwedeng mawala. Pero kay Kiko, ang nakikita ko kasi sa kanya, nalulunod siya sa power na akala niya popular na popular. Na agad siya, no? Pero Oo. ngayon, pabagsak na eh. Yung mga DDS, yun nga, yung sabi mo, iniwanan sila. Bigla, Oo. ni Kiko Barsaga. Tapos, bumanat na rin sa kanya si Banat Bay. Bumanat Oo. na rin yung isang Bakulaw sa kanya. Bakulaw? Si Gibara, si Ladada, bumanat na rin sa kanya. Kaya nga sa Yung, ginawa niyang pag-iwan. Kasi Ay. nga, yung ini-expect ng mga DDS vlogger Sandali. ko, Kap, saglit lang. Bakulaw ang tawag mo doon. kay Akala ko, Gibara, akala ko maitim lang yung kilikili. Akala ko may yes, banit. Bakulaw yun. Okay, sige. Bakulaw. Nilinaw ko lang, Oo. Oh. Na mukhang aso. Oh. Oo. Kasi ang ini-expect kasi ng mga DDS kay Kiko, hindi nila nakuha kay Kiko. Bagkos, ginamit din sila ni Kiko for the publicity. Mhm. Yun lang. Mismo sa bibig na naman ni Banat Bay, ginamit mo lang ang Duterte for the publicity. Yun din ang na-booking nila Kiko, nila Banat Bay sa kanya. Booking din sila ni Kiko, gusto nyo rin siyang gamitin. Aba, teka, gagamitin nyo ako, gagamitin ko rin kayo. Kaya lang bakit hindi gumamit sa akin, maggamitan tayo. Yun ang nagano. Di kalaunan, baka biglang ano yun, kapag yung, gayan nga, binabanatan na, baka pati yung mga DDS, sabihan na din siya na may hablig. Pero abang-abang lang tayo kasi sabi ko nga, ang nakakilala kay Kiko, kamag-anak. Oo. Kamag-anak. Abang lang tayo kay Kiko. Baka mamaya, ang ini-expect natin, antay na antay naman siya, baka dumating ang punto maglaglagan yan, ilaglag din sila ni Kiko. Oo nga, pwede. Yun nga yung gusto ko itanong sa iyo. Hindi kaya malabo na hindi kaya malayo na biglang maging pro si Kiko Barsaga? Sabi ko nga, abang lang tayo. Lahat Oo. naman ng balat sa kanya ng DDS, pinoforward ko rin naman sa kanya eh. Oo. Kap, Para di ka naman busy, Hindi ka busy ngayon. Nakalit lang ako ng phone ko. Naghahanap lang ako dito ng sex scandal. Diyos ko po, Lord. Hindi, kasi susulitin ko na yun, nandito ka eh. Yeah. Sige lang. Meron kasing usap-usapan, magsasama-sama daw yung INC, kay OJC at JIL sa isang rally na malakihan daw para pabagsakin daw, pababain si Pangulong Bongbong Marcos. Sa akin, ito opinion ko to personal tungkol sa INC at KOGC. Hindi ako maniniwala hanggat walang official announcement ang Iglesia ni Cristo. Mhm. Ang KOGC expected na yan, talagang gusto talaga nilang mawala si Pangulong Marcos. Pero ang Iglesia ni Cristo, hanggat walang pinalalabas ang tagapamahalang pangkalahatan na announcement in public, kuro-kuro lang yan. Pero kung sakali naglabas ng ganon, tingin mo lahat ng INC ay sasama? Sa akin naman, siguro kung gagawin naman ng iglesia, mag-iisip mo ng mabuti yun. Mag-iisipan nila. Kasi yung unang rally nila, Yan.
Yung unang rally, legit na rally yon na panawagan na wag i-impeach si Sara para sa pagkakaisa. Oo. Yun. Pero itong pagpapabagsak, ang linaw naman na sa Biblia. Lahat, walang gobyerno na hindi nagmumula sa akin na hindi nagmula sa akin. It's mean, si Pangulong Marcos, kaya siya naluklok dyan, hindi lang dahil sa boto ng tao, dahil sa basbas ng buong may kapal. Oo. Diba? Diyos pa rin ang pumili kay BBM. At yan ay nasa Biblia. Di ba? Oo. Sa Biblia. At siguro naman, alam naman siguro ng iglesia yun. Pero ako naman, sabi ko nga, hindi ako maniniwala na mananawagan ng iglesia ni Cristo ng ganun-ganun lang kung walang panawagan o walang official na statement ang tagapamahalang pangkalahatan. Mhm. Diba? Baka yung iba, nadadala lang sa ganitong kwento, tapos, ayan na, gagano na raw ang iglesia, kahit baka wala pa naman. Diba? Eh ano daw, madami daw yung sasama sa KOJC daw kasi miyembro, 'di ba? Miyembro. Sabi Oo. milyon daw yung mga miyembro KOJC. Ale, KOGC, Ilan ba ang miyembro doon sa tingin mo? ilan pa bumoto kay Kibuloy? Kay Kibuloy, hindi kasama na yun. Nasa kulelat yun eh. O kaya nga. O, Nasa dulo yun eh. No, parang ang numero yata ni Kibuloy base doon sa pagkakasunod-sunod. kaya, i-check natin ngayon. Oo, parang pan-30 mahigit 'yun. At sila pa yung nananawagan na parang gusto nila palabasin, dinaya sila. 31 yata si Kibuloy. Ito, nagbukas na ako ng ito. 2025 senatorial election result. Tignan natin. Boss, ang 21, di ko pa makita mukha niya. Hindi ba parang pang 31, something like that? No, pero hindi ko alam kung ilan yung boto. Kulelat nga, sabi ni Chay. 31. 5,674,313 lang ang bumoto. 5 million. Oo. Hmm.